Ang imperno ng ahon ng Pilipinas pinapatag lang ng founder na si Cormac dito ng Team 7-11. Napakalakas talaga kahit mapapatag, mapaahon. Sa Tour of Luzon 2026, makakabawi na kaya si Mervin Corpus matapos siyang masilat sa taon ng 2025. Maraming nanghinayang, marami talagang nagsabi bakit raw napunta si Corpus doon sa breakaway kasama sila Tugawin. Although, may kasama rin si Corpus doon ng kanyang kakampi. Yun nga lang talagang napakahirap pala no. Kapag maaga nasa harap ka na, syempre yung pwersa mo ay nauubos na flash sa mga sprint din. Rumimati rin si Corpus. Talagang hindi niya man niya inasahan na mapunta siya doon. Plus nandun na siya, siguro naisip ni Corpus, bakit pa ako nandito? Siguro may mga bumaba na doon sa harapan. Plus nandun siya, kasama sila Ryan Tugawin. Tapos sa mga sprint, rumimati siya. Kaya nang hinayang rin siya. Pero siya naman ang kumuha sa Sprint King. Si Mervin Corpus sa Tour of Luzon ay wala siya nakuha ng lap winner kundi second lang. Pero siya ang pinakamalapit na mag-champion doon. Yun, dahil pangalawa siya sa Koreano. Kumbaga siya talaga ang inaabangan dahil grabe din talaga yung kanilang stage 1. Dahil si Pascual rin sa stage 1 talagang naiwan dahil nag-cramps. Kumbaga marami talaga ang nahirapan no. Pagdating na sa karera yung stage 1, syempre pirsahan dahil matutulin. Kumbaga excite pa yun dahil lahat yun gustong makauna. Kaya naiwan doon si Pascual. Kaya si Corpus doon talagang napaka malapit na talaga siyang mag-champion nun. Dahil pangalawa siya sa overall. Naiwan at saka naplatan rin ang Koreano no, sa kanilang last na laban sa Maya Kinon Road talaga. Kumbaga sa patag na platan at yung ibang kasama rin sa mga Koreano. Sa unang stage pa lang talagang parang tatlo na ang talagang hindi nakatapos dahil tayong pinulikat talaga. Kumbaga kung hindi malakas din si Judayang yun talagang hindi niya kayang mag-champion. Dahil nga syempre hindi naman kilala pero sila Pascual Tugawin nun kilala na yun na yung Koreano na yun napakalakas talaga. Kumbaga, mapa-ibang bansa pala at mapa-Pilipinas talagang banat. Yun nga lang, pero sinabi rin sa mga international dahil dito sa Pilipinas, nagugulat sila dito. Kaliwa, kanan, gitna, yung banatan. Kumbaga, syempre, dahil sanay tayo sa interval, napapagod rin sila. Dahil angatan raw, kumbaga sa kanila, sa ibang bansa, syempre, dalahan kapag may nakakawala, tatantsahin lang. Dito kasi sa Pilipinas, kapag sinabi na 2 kilometers, ay minsan 1 km na lang yun. Kaya sa ibang bansa kasi yung halimbawa 5 kilometers tutuo talaga yun sa kanilang mga Strava Kaya dito minsan talaga ay hindi nasusunod. Kaya siguro dito hindi rin matatansya. Kumbaga ayaw rin naman talaga pumapayag na talagang may aagwat. Kumbaga hahabulin. Kaya siyempre mapapagod rin ang mga international. Gawa ng kita nyo naman yan, nung kanilang laban rito na kaliwa kanan daw yung mga banatan, kumbaga sa international, sa ibang bansa, talagang mag-aantay, kumbaga kapag may makakawala, tatantsahin lang na halimbawa, last 10, doon na maghahabol. Dito kasi sa Pilipinas, kapag bubungad ka dyan at may kakampi ka na nasa breakaway, kukontrol mo, papatayin mo yung trangko. Sa ibang bansa naman, dadalhin lang yan, syempre, yung talagang malakas. Yung mga domestic, yun ang mag-survive talaga kung dadalhin yung kanilang sprinter man yan o climber. Kasi Mervin Corpus marami ng hinayang talaga doon at dito kaya sa taon ng 2026 makakabawi kaya siya dito dahil syempre meron sila mga import na mga foreigner at nandito dalawa si Daniel at saka si Cormac. Kumbaga malakas to although hindi pa to kilala talaga pero sa ibang bansa to may pangalan. Kilala to kaya hindi pwedeng pagbigyan nila tito sa Pilipinas dahil kita nyo naman yung galaw parang si Pascual na parang hita lang yung gumagalaw at saka kapag foreigner ang pumiga sa patag mapalusong yan napakatulin kapag hinayaan nila to mahirap nang aabutan dahil ang mga Pinoy madala syempre ang maintain natin ito 45 to 46 kapag mga foreigner sanay sila sa 55 to 56 kps yung kanang maintain sa patag. Pero kapag ito ay binigyan tagal ng pagkakataon na nakakawala ang mga foreigner dito, at dito kasi sa Pilipinas, Pinoy to Pinoy kasi ang naglalaban, kaya mahirapan talaga tayong manalo dahil teams ang pinaglalabanan. Kaya dito si Corpus sa taon ng 2026 sa Tour of Luzon
Marami kayang nag-aabang, makakabawi kaya siyang muli rito, siya kaya ang magkakampyon matapos siyang masilat talaga sa taon ng 2025 dahil siya ang inaabangan dahil pangalawa siya. Kunting-kunting yun nga lang napasama siya sa breakaway at pag-ahon ng Kinon Road. Talagang doon naubos, parang nawala talaga yung pwersa at saka parang hindi na halos makasipa talaga si Corpus pag-ahon ng Kinon Road. At ito nga biglang tumakas na itong si Cormac, nag-attempt na ng breakaway. Napakahirap talaga ito, 61. 60 pace na dito kapag ito pinabayaan sa mga Pinoy rin. Dahil siyempre Pinoy to Pinoy ang mga magkakabantayan. Dahil ito tatakas. Dahil ito madalas ang laro nito sa ibang bansa at kilala to, may pangalan to sa kanila. Ang laro nito ay breakaway. Kaya kapag ito ay pinakawalan, siyempre kapag naghahabol ito 45 to 46 dito sa patag, hindi didikit dahil sanay siya sa maintain na 55 to 56 kaya napakatulin. Kaya kapag Pinoy maghahabol nito, mahirapan. Siguro kapag nagpapalitan talaga at tiisin sa mga domestic yung ganitong habol, kayang dikitan. Pero kapag ito ay pinaagwat ng 2 kilometro ito, mahirapan maghabol dito ang mga Pinoy Dahil sa kanyang tangkad rin, isang piga nito sa foreigner, 2 piga sa Pinoy. Dahil kita niyo naman yung hita niya, no? Na ito tanaw lang siya pero napakahirap. Hindi pa nakasagad yung cambio niya Pero iba talaga pumalay pala kapag mga foreigner dahil napakatangkad kasi nila kaya kayang-kaya. At ito kita nyo naman yung katawan Parang sanay na sanay at napansin natin dito na medyo banayan na yan pero ramdam niya dito na hindi nagbabago yung kanyang sipa although talaga may pang-ahon to. Kaya abangan natin to sa Tour of Luzon 2026 kung kapag pinagbigyan nila dito to na makawala sa patag, aabutin kaya ito sa ahon? Dahil nakita natin yung sipa niya na parang hita yung gumagalaw Dahil minsan kasi, syempre kapag grugi ka na, pagod ka na sa patag, pagdating mo sa ahon, iba na yung galaw mo. Pero ito parang maning-mani lang niya dito, yung banayad Siguro talaga may pang-ahon. Kaya abangan natin ito si Danny kung makakadikit ba kay Cormac yung kanyang kakampi rito ngayon. Si Danny rito 45 to 46, mahirapan si Danny rito maghabol doon kay Cormac dahil isang foreigner nagme-maintain ng 55 to 56 plus si Danny rito uusad na sa ahon. Kanina nakakaagwat na si Cormac dito sa patag at dito naman si Danny sinusubukan niya humabol rito ngayon. Kaya abangan natin dahil rito kapag buo rito ang peloton, makakadikit kaya to doon kay Cormac nga sa breakaway dahil nandito si Corpus, syempre kumbaga babawi yan. Although salita lang naman ni Corpus na medyo maangas siya, ganun talaga yan. Dahil syempre sana yan sa mga angasan din. Kaya doon nga sumikat din si Corpus sa kanyang mga salita na medyo maangas pero mabait naman yan. Kumbaga kapag hindi nyo kilala talaga si Corpus, sasabi nyo na ito ay mayabang pero talaga nga ganun lang yan talaga. Salita yan si Corpus. Kaya dito kapag buo sila rito, pwedeng aabutan yung breakaway na isa. Yun nga lang, kapag climber ang umahon rin dito at may pang-ahon, mahirapan din to sila dahil kapag ang sprinter kasi, siyempre mag-iiba yung ratio yan sa cambio nila. Kumbaga sa gear at saka sa speed nila. Dito naman si Ulsen dito, kumbaga siya ang humahatak. Pangalawa naman ang foreigner dyan at dyan naman si Daniel. Kumbaga hanapin natin mamaya kung andito pa ba sa may Marcos Highway yung foreigner na si Cormac dahil kanina sa patag napakabigat yung kanyang maintain, napakatulin, kumbaga napakahirap talaga habulin Kapag Pinoy, syempre sanay sa maintain na 45 to 46, kapag foreigner asahan nyo talaga dahil doon natin yan na experience sa Thailand. Nung akong unang punta ko, talagang nagulat ako sa mga foreigner. Hindi makakawala ang mga Pinoy sa patag, lalo na sa Luzon dahil napakatulin. Kaya pagdating sa ahon, doon sila humahanap talaga ng tempo at ito ay isa-isa na silang nagkalasan rito. Kapag may bumitaw rito isa, syempre sunod-sunod na yan at unang bumitaw dyan si Mark Jero from Valerian siya. At nandito si Olsen, lumikod na rin dahil kanina siya yung nagtrangko. Kaya si Roland Kita naman ang humatak dito sa kanila. Kapag buo to sila, pwede pang makadikit dahil si Danny at saka si Cormac nandun na sa harapan.
Kaya talagang marami na ang nag-aabang sa Tour of Luzon 2026 kung sino kaya ang Eagle of the Mountain. Makuha kayo muli ni Joshua Pascual dahil talaga napakahirap din talaga, no? Ang huli talaga ang inaabangan, syempre ang mahalaga kung sino ang magcha-champion ng Pinoy kaya at saka laban sa mga international. Roland kita rito, kumbaga yan yung ating national champion. Sa road race, tahimik na muna si Junil Carcuiba, ang 3-time champion ng national, na kung saan bumitaw na rin siya dito, pati dito si Daniel, bumitaw na rin dito sa ahon. Ganun talaga, no? Kapag hindi ka talaga ay matamaan ka ng maaga rito, ay mahirap talagang kumapit pa. Mga Roland kita. At kung hindi siya nag-champion at nakakuha ng gold medal sa Go for Gold dito sa Team 7-11, dito naman niya pinakita na talagang kaya ko pala. At Mervin Corpus, medyo kakaiba na yung kanyang sipa dito, kumbaga ramdam na dito yung hatak rin ni Roland Kita dahil dito napakabigat rin. Kapag dito kayo nag-ensayo, siguraduhin nyo na may pang-uwi pa kayo at ito bumigay na rin si Corpus. So, kumalas na rin si Corpus, hindi niya nakayanan yung maintain rin ni Roland Kita rito sa ahon. Napakahirap talaga kapag sprinter ay talagang pagdating na sa climber, doon talaga sila bumibitaw rin. Dahil kapag ang sprinter naman na nakausad sa ahon, nagdidepende kasi ang mga sprinter kung anong klaseng ahon. Kaya kapag sila ay nakausad, asahan nyo pagdating sa rematihan talaga, lamang sila laban sa mga climber din. Kaya habang maaga pa ang mga sprinter, wag nyo nang isama sa ahon, pakalasin nyo na kahit kumalas na rin. Si Yannick Reyes dito, nakasource ng bike, nakangiti lang umahon rito. Magayan din yung malakas sa rematihan. Tatlo sila rito. Kasama si JP Olarte, si Matt, ito from Cebu. At saka si Roland Kita, national champion road race 2026. Kumbaga tumaas din ito ng kumpiyansa ngayon, gawa ng nagkaroon ng gold medal. Kumbaga sa Go for Gold ay hindi siya talaga nakakuha ng medalya. Ngayon dito sa 7-11 dito, talagang sabi niya kaya ko pala. Dahil rito, kumbaga panahon lang din naman pala yan. At ito ay si Roland Kita, kumbalas na rin. Dalawa na lang silang natira dito. Ito, tumutok na muna sila dito sa bus para makakausad. Dahil napakahirap talaga nung kapag ahon. At dahil sumabog sila rito, yung kanilang peloton, lalong hindi ito makakadikit doon kay Cormac. Dahil hindi pa natin nakikita rito dahil kanina sa patag, napakatulin niya Lalo na siguro sa ahon dahil napansin natin kanina dahil may banayad na ahon. Yung kanyang sipa at galaw at posisyon ng katawan ay hindi nagbabago kaya ito medyo bumitaw na rin. Si JP sinubukan pa rin dito ni Danny. Dahil isang climber to, mabigat din ito umahon dahil power to power. At kita nyo naman yan si Cormac, parang namamasya lang dito sa ahon. Dahil kanina sa padag, napakatuloy na niya at inunahan niya. Mahirap na siyang abutan rito dahil nakausad na siya sa ahon. Dahil sa kanilang lugar sa ibang bansa, may pangalan at kilala to si Cormac. Kaya pagdating sa Pilipinas, kunti lang nakakilala nito. Siguro kapag napanood nyo to na video, makilala nyo to na hindi pwede pagbigyan ito si Cormac rito sa Tour of Luzon. Gawa ng yung kanyang maintain, kita nyo naman yan, may pang-ahon ang tulin, 32. Apakabigat na yan Abangan natin yung grabit ang imperno ng Pilipinas kung ano kaya ang ahon niya mamaya dahil napakatindi Kita nyo naman yan, parang hindi man lang ata siya napapagod rito sa kanyang breakaway dahil rito simula doon sa baba hanggang Petron, yung kanyang finish line, parang 31 kilometers to. Kung masasagad niya, grabe, napakahirap yan at dito umaangat, climber talaga. At may pang-ahon dahil hindi mo magagawang umahon to rito na ganito yung posisyon ng katawan mo, ganito yung speed mo kapag wala kang pang-ahon. Dahil syempre, lamang talaga ang mga foreigner, gawa ng matangkad sila, kayang-kaya talaga nila pigain. At kita nyo naman yung katawan niya, parang hita lang talaga ang gumagalaw. Parang Pasko lang din talaga to. Kaya abangan natin to sa Tour of Luzon 2026 dahil kapag pinagbigyan to sa mga Pinoy, syempre, Pinoy to Pinoy ang magkakabantayan yan. Dahil teams ang mga pinaglalabanan talaga. Kaya kapag ito, babanat at madalas talaga to, ang laro niya ay breakaway. Grabe umahon to. Simpleng-simple lang at maning-mani lang inahon itong Marcos Highway na napakahirap to. Mataas yung elevation dito
Pero kita nyo naman yan. Kapag ito nakawala sa Cannon Road, dahil yung Cannon Road yung last 10 kilometers lang yung pinakamahirap eh. Banayad na yung paglagpas na yun. Kaya ito kapag nakawala to, nako, hindi ito aabutan sa mga Pinoy. Kaya si Corpus malamang baka makakabawi rito Dahil siyempre marami siyang import kung baka kasamang mga foreigner at ito. Napakatining sumipa sa ahon. Maning-mani lang rito yung ahon na parang pinaglalaruan lang Dahil siyempre, kita nyo naman yan yung galaw niya. Napakabigat, sumipa, sa patag pa yan siya nag-umpisa at hanggang ahon rin. Talagang tinuloy niya rito. Napakahirap yan Ito, umaangat-angat siya rito rin. Siyempre, hindi naman niya alam rito na kung anong klaseng ahon dahil ngayon lang din to. Sumabak rito ng ahon. Pero yung kanyang posisyon kasi, siyempre, alam niya dito na siyempre, nakikita yan sa kanyang speedo na kung anong klaseng climb din yan lamang din naman talaga kapag upgraded. Kumbaga, hindi lang puro IJ, ito na, ahon na to. Napakahirap ito na, ang tinatawag na ang imperno ng Pinas na ahon. Kumbaga, ito yung rabbit, napakahirap yan Pero kita nyo naman yan, pinapatag at tinatayuan pa niya rito, napakahirap pala talunin ito dahil kita nyo naman yan, ang imperno ng Pilipinas, pinapatag lang dito ni Cormac 9. 8 kps na lang siya rito. Grabe, napakalakas pala umahon to. Kaya pag pinagbigyan ito sa Tour of Luzon, mahirap nang abutan dahil sa patag pa lang ang tulin niya hanggang makaabot siya dito. Kita nyo naman yan pati truck, inunahan pa niya dito sa ahon. Napakalakas pala talaga to Kaya ito, abangan nyo to dahil kapag ito ay nakawala sa Tour of Luzon, asahan nyo, hindi nyo na kayang abutan to dahil sa patag, malatulin, plus nandito sa ahon, meron siyang pang-ahon. Kaya mahirapan kayo nito, napakalakas pala umahon, kita nyo naman yan. Ito yung napakahirap na ahonin dito Ito yung tinatawag dito lang ang imperno ng ahon ng Pilipinas, ang rabbit. Pero kita nyo naman yan, maning-mani lang dito, talagang pinapatag ng foreigner. Parang alam na alam niya dito yung mga ahon siguro sa kanila lugar. Meron sigurong mga ganito rin although talagang iba't ibang lugar na talaga rin ang dinadayo nito gawa ng nasa UCI Kaya siguro sa mga laro niya meron talagang ganitong ahon at kita nyo naman yan. Kahit pinulikat na siya rito, pero alam niyang dalhin. Gayon talaga yung mga sanay na sa loob ng karera dahil nasanay na siguro ito dito sa Pilipinas Dahil kapag hindi ito sanay sa climate dito sa panahon sa Pilipinas, talagang humawak na sa hita dahil alam niya na nagkarambas na talaga siya, pero kaya pa rin talaga niyang inuusad. Dinahandahan niya rito, ramdam niya ito yung pulikat, yung cramps. Dahil sabi niya nag-cramps na daw siya, pero kaya niyang iusad pa rin dahil syempre masakit yan. Kahit anong lakas mo, kahit anong talagang tiis yan kapag ikaw ay tinamaan ng pulikat, napakasakit yan. Pero parang dinadala lang niya dito. Sanayin talaga to. Siyempre, kapag ibang bansa ka, mas alam mo na kung ano yung mga technique. Dahil meron ka ng mga pangpahi dyan. Grabe. Ang lakas, hindi dumikit ang Pinoy rito dahil sa patag na una na siya. Plus sila Corpus, umalas din doon sa ahon. Ganun talaga kapag sprinter talaga umahon. Maiiwanan talaga dahil kapag ang mga climber nang bumanat, kaya ito ay madalas yung laro nito ay breakaway, kaya abangan natin ito sa Tour of Luzon 2026 dahil kapag pinagbigyan nila rito, mahirapan na silang ditong manalo. Kita nyo naman yan kahit pinulikat pero tiniis niya dito dahil kaya niyang dalhin kumbaga alam niya kung paano niya dalhin. Masakit talaga kapag tinamaan ka ng pulikat dahil kahit anong lakas mo, talagang medyo aatras ka talaga. Pero siya rito, talagang tiniis sa patag pa lang. At syempre yung ahon, ito na, naghanap siya rito ng kalaban. Sabi niya, asan yung mga ka-team ko? Bakit hindi nyo ako inabutan na matulin na ako sa patag? Pagdating sa ahon, matulin pa rin. How you see? You climb in Baguio in Philippines. How was it? Really hard. But I'm used to it, because I race in Latin America and every race has a climb like this. And half of the difficulty with this climb or any long climb is just like you get to the bottom and you're thinking, I have so long, I have so far. But you just put a good rhythm and
because I start by myself, I do what I want to do, so it's easier, you know. Good luck and Tour of Luzon, your play. Yeah, I will, yeah.